So, sagutin natin tong question ni Mommy. 3 years na mi, nang ko lang napansin, parang may bukol sa breast ko. Matatanggal pa po ba to mi? Padedemam pa din po ako. Ibig sabihin, 3 years ka na ding breastfeeding, di ba? Parang ganun. Baka relate tayo. Ako kasi, breastfeeding din ako for 3 years. Tapos after kong mag-win, in few months, siguro 4 months after kong mag-win or mag-totally stop talaga yung breastfeeding, nararamdaman kong may bukol. Ngayon, syempre, natakot ako kasi ang sabi nila, kapag ang bukol daw ay hindi siya movable, ibig sabihin, naka-stuck lang siya sa isang place, kahit igalaw mo, na-stuck lang siya sa isang place, baka daw benign yun or malignant. Kapag movable daw, normal lang. Yung sa akin, naka-ano lang siya, naka-stuck, naka-steady lang siya, hindi siya gumagalaw kahit na i-move ko yung kamay ko, ganyan, or galawin ko siya, hindi siya gumagalaw. So, nagpa-check ako sa OB, and hindi rin ma-find out ng OB kung ano yon. So, nag-order siya ng breast ultrasound. So, sa breast ultrasound, nakita na mammary gland. Mammary gland lang daw siya na inflame or namamaga. So, sabi ko, mag-ano pa po ba yun, Dok? Liliit pa po ba yun? Sabi ni Doc, hindi na. Kasi parang namaga na siya. Lumaki na siya. Yun na yung pinaka-size niya. Eh, sabi ko, bakit po ganun, Doc? Hindi siya movable. Parang naka-stay lang siya sa isang lugar. Naka-implant siya doon sa lugar na yun na hindi siya gumagalaw. Ang explanation niya sa akin, kasi yung location daw, nung bukol ko na yun, is nasa buto. So, kaya hindi daw siya gumagalaw kasi nasa buto daw siya, yung location niya. Parang ganun yung explanation niya sa akin. Yung bukol daw na yun is tumubo around the subcutaneous tissue or dun sa malambot na part. Gagalaw daw yun. Mayroong movement daw. Sa part ko daw kasi, sa buto kasi yung location niya, kaya hindi daw gumagalaw. So, good thing naman, hindi siya benign, hindi siya malignant. Isa lang siyang mammary gland na nag-inflame, na lumaki. Hindi ko sure, mami, kung parehas tayo ng situation, no? Pero baka sakali, ganun yung pwede nangyari sa'yo. So, ang advice ko, mami, sa'yo, syempre, kailangan magpatingin tayo sa OB. Kasi kakapain niya ni OB kung normal ba or hindi. Kung sakaling may abnormalities, bibigyan ka niya ng request kung ano pwedeng gawin sa'yo. Ultrasound man dyan, MRI, o kung ano mang laboratories na pwedeng gawin sa'yo. So, for the meantime, yun naman yung gawin mo. Check to your OB kung ano yung pwede or possible gawin sa inyo, mami. Pa-check up ka na para malaman mo kung ano yung something dyan. So, thank you for your comment.